Kamakailan ay napasinehan ng ilan sa bahagi ng bagong ginagawang kalsada na magdudugtong sa La Union at Benguet sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Ang Santol La Union to Kapangan Road ay isang government project na magdudugtong sa bayan ng Santol at San Gabriel, La Union, patungong Kibungan hanggang sa bayan ng Kapangan sa Benguet. Ito ay may habang mahigit kumulang 40 kilometers na dadaan sa nagtatangkarang mga batong bundok. Ang proyektong ito ay bahagi ng Interlink Regional Road Project na may layunin magpagawa ng magagandang kalsada sa ilang bayan ng Ilocos Sur at La Union patungong Benguet at para na rin mas mabilis ang palitan ng produkto sa mga nabanggit na mga probinsya. Ito ay may budget na 1.1 billion pesos at inaasahan namang matatapos sa taong 2026. Sa nakaraang video ay nakita natin ang Kapangan Benguet mula sa Bagulin sa La Union at nasubukan ko kung gaano ka-fulfilling ang pagtahak sa liblib na daan na ito. Ang video naman natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang kalsadang magdudugtong mula Kapangan Benguet pababa sa Santol sa La Union. Hindi ko mapigilang ma-excite dahil bukod sa mabilis na biyahe balang araw ay makikita ko rin dito ang tanawin na nagtatangkarang mga batong bundok na hindi ko aakalaing nasa Pilipinas pa ako. Pero bago kayo ma-excite sa kwento ko, hindi ko pa nababanggit ang itsura ng kalsada rito. Sa bungad pa lang ay mabato at loose na ang graba at buhangin. Nanginig ng konti ang tuhod ko pero panalo ang view dito. Samahan niyo ako muli sa isa na namang adventure sa Kapangan sa Benguet. Sama kayo sa rides ko. Sumasayaw ang aking gulong. Oh. Good morning mga brother. Maganda ang weather forecast ngayon dahil partly cloudy lang daw, walang ulan. Apaka-solid ng bundok na to. Parang miniminan rin nila tong mga bato dito eh. Oo, may nagmimina nga dito. Kung sa Romblon may marmol, dito naman ay mga tipak na malalaking mga batong ganyan. Wow. Kakaiba talaga yung mga bundok dito, ano? Kung mapansin nyo, yung mga bundok dito ay may kahalintulad yan dun sa hilera ng bundok mula Bestang Pass papunta ng Quirinoy Skyline. Sa mga nakadaan na doon sa binabanggit kong mga ruta na yan, ay alam nyo kung anong tinutukoy kong klase ng kabundukan doon, mabato. Mga nagra-rock climbing, ito challenge para sa inyo. Mga rock climbers dyan, hindi ko alam kung paano gagawin yan pero grabing solid yan. Aside dun sa dinaan natin mula Bagulin, La Union kahapon, meron pang isang daan na kukonekta rin dito sa Kapangan. Sa mga nakapunta na sa Santol La Union, yung Great Wall of Santol La Union, dito rin ko connecta yun mga brother. At sabi sa akin ng mga taga rito, merong bagong ginagawang kalsada dyan na kukonekta doon nga sa Santol La Union. Kaso nga lang hindi nila maituloy-tuloy dahil nagkaroon yata ng right of way problem. Tanungan natin si kuya, may nagbabantay doon eh. Nong! So ito na nga yun. Private daw to, pero pwede daw pumasok. So tara, silipin natin. Papunta rin pala to sa Amburayan River. Gagawin yatang hydro daw to sa baba. Kaya parang double purpose din yung ginagawang kalsada na to. Gagawa ng dam. Ang problema tayo dito pagbalik. Oops. Pasukin kaya tayo rito. Paalam muna tayo, meron na. Sabi ni kuya pwede daw pumunta sa ilog. Kaya naman daw ng aking motor. Eto na naman tayo. Pag local lang nagsabi, walang angal eh. Grabe yung ang solid ng mga bato na to, ano? Actually part to ng falls. Malamang may falls to kapag tagulan.
Pero natuyuan na sa ngayon. Lalaking bato niyan. Yun na nga. Grabe, napaka-solid ng bundok na to. Ang epic. Napaka-epic. Grabe, napaka-epic ang view dito. Dahil sa mga batong bundok na yan. Napakatatangkad. I mean, literal na pader. Silipin natin to kung kakayanin. Mukhang patarik ng patarik to. Palibhasa, palapit na tayo sa ilog. Grabe, mabato to. Nakakailang. Ay. Good luck, paakyat. Oops. Shoot. Saglit lang mga brother, silipin ko lang muna. Mahirap na. Baka dito tayo mabalahaw na di oras. Pwede natin babain. Yun nga lang. Ganyan ang kalsada mo ba to? Ay. Focus. Lingon ako ng lingon. Ang dulas na ito. Right, finally guys. Nandito na ulit tayo sa Amburayan River. Ito yung dugtong ng pinaliguan natin kahapon sa may tulay. Tabi na natin ito. Napakalalaki mga bato na to. Ay, awesome. Napaka-epic dito. Tara, may paakyat na naman to, no? Mukhang mahaba-haba pa nga to. Let's go. Magandang warm up na ito. Morning adventure. Wow na wow. Ay, pahirapan niya ata to. Wait lang. Dapat pala pinaliparan ko muna to ng drone.
Oh, come on. Madulas talaga, madulas. Grabe ang epic niya. Let's go, katin natin to. Tapos mayroong 200 dyan actually sa may taas. Yung isa ko connecta dun sa main road. Pero I think mas mahirap ata kumpara dito sa dinaanan natin. Yung dinaanan natin dyan mahirap na yan eh, pero parang mas mahirap ata yan. Sumasayaw ang aking gulong. Oh my God. Oops. Oh. Ang epic itong kalsada na to pagdating ng araw. Pagitan siya ng napakatatangkad mga batong bundok. It's a gorgeous road going to Santo La Union. Oh, holy moly. Mga bangin lang nakita ko rito. Napakalaki rin balete tree na to. Dito meron ako nakitang 2 kalsada. May kalsada pa papunta ron at padiretso naman to. Ito yung papunta ng Santo La Union. Tapos yung papunta dyan, yan yung papunta ng main road pabalik kung saan tayo nanggaling kanina. Ito mas matarik tong akyatan dito. Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi kong isang pahiwalay ng kalsada. Pabalik yan sa main road mga brother. Nakita sa drone shot kanina. Pero itong akyatin natin na to, hindi rin biro yan. Silipin ko lang, naalangan ko rito. Yung dinaanan natin sa una kanina, medyo alanganin na rin yun, sa totoo lang eh. Pero ito, baka mas malala na to. Sa aerial kasi hindi mo makapansin yung mga yung pataas, yung pababa, hindi mo masyado makikita yung mga ganun. Kasi nakakapeke siya eh. Ito. Anong meron dito sa likuan na to? Kasi blind spot yan eh. Hindi natin kita sa baba. Dire-diretsong akyatan pala to. Come on. Oops.
Kailangan mo lang talaga sundan yung nadadaanan ng gulong ng truck dito. Pag nawala ka na doon, mapunta ka na sa batuhan. Alright, isa pa to. Akyatan ulit to, mga brother. I think malayo-layo na to nararating natin. Oops. Ito sinasabi ko, nawala ako dun sa linya. Wala na, mga kadyos na lang. Oops. Sobrang dulas. Kailangan ko mabaan to. Anyway, silipin ko lang muna dito. Ito, flat ng konti dito. Whew. So, mangyayari dito, akayin ko yan. Dapat dito na lang tayo dumaan kanina. Mali. Ipasok natin. Yan ang kagandahan, mga brother, kapag sinisilip nyo muna yung kalsada bago nyo akyatin. Katulad nung nangyayari sa akin. Kung nakita ko sana to kanina, dapat dito na ako dumaan. Mas malinis siya. Marami pa rin malalaking bato pero mas malinis siya. Di katulad dito. Aray ko. Masyadong loose yung mga bato dyan. So nandito na tayo sa babaan ng Santa Claus Mountain. Ito po yung Santa Claus Mountain. I-search nyo yan sa Google. Matangkad yan na purong bato. Na-highlight yan kapag ka nasisinaga ng araw. Silipin ko lang to. Mukhang mahaba-haba na rin itong nagagawa nilang kalsada dito sa may Kapangan. Ako, parang ganito rin yung inakyat natin dyan na nahirapan ako. Meron pa akong nakikitang kadugtong niya dun. Tapos doon na nagkaroon ng problema daw ng right of way. Anyway, paliparan ko na lang mula dito para mas makita natin. Hi guys, balik na tayo. May right of way issues kasi dyan, kaya hindi daw nila maituloy linisan. Lakas na pati ng hangin dito, mga brother. Buti na kayanan ng mini drone natin itong lakas ng hangin dito. Nakakatakot, baka may bubagsak na mga bato dito sa gilid. Kita nyo naman yung dadaanan natin, di ba? Mga tipak ng bato yan hanggang dun sa ginagawang dam. Woohoo!
Mabalik na tayo, bibidyoan ko pa rin pagbalik. Ang kanan natin bangin. Ay ay ay, bangin. Bangin na yan boy. Ito medyo mas banayad pa tong babaan na to eh. Bandang kanan tayo, bandang kanan. Grabe na to. Oh, eto na, matarik to. Sobrang loose. Pati ako nadudulas ako pag naglalakad. Pati akong naglalakad, dadaos-dos ako. So meron pa tayong 3 bababaan dyan na mahirap. Good luck. Malayong mas delikado ang pababa kaysa paakyat. Oops. Ito may babaan pa dito. Ang lamig. Ang lamig pero lakas ng hangin. Yan, paakyat na tayo dun sa kung saan tayo unang tumigil kanina. Yun. Parehas na nang gagalaiti sa galit sa pagbaba. Oops. Ito na nga sinasabi ko mga brother. Nag-slide na tayo. Nasasanay na akong mag-akay ng motor ah. Baka may magta-travel ako, nag-aakay na lang din ako. Hay. Ito, napakahabang babaan to mga brother oh. Imagine nyo na. Imahinasyon. Dito lang tayo sa kabila. Dito lang tayo sa kaliwa. Kasi bukod sa bangin na yan sa kanan, ay mas malalaki mga bato niya. Yan. Ayun. No problemo. Anong tao rito? Wait. Sige na, thank you ah. Alright guys, paakyat na tayo. Paakyat na ulit tayo dito sa loose gravel. Nagkukwentuhan kami ni sir. Yun nga, sabi nga rin niya kung gaano kahirap itong kalsada na to dahil nga loose gravel. Ito, private na daan to mga brother. Yung may-ari ng ginagawang dam dyan or hydro, sila yung nagpagawa ng kalsada na to. So merong ginawang public road doon sa taas, pero mas mahirap daw doon kumpara dito sa kalsada na to. Buti na lang may salitang akay. Kung walang salitang akay, kanina pa tayo semplang ng semplang dyan sa dinaanan natin. Wait a. Yep.
Alright. Woohoo! Alright, dito na tayo sa main road mga brother. Bili lang tayo ng inumin. Dito pa rin tayo sa Kapangan, syempre. Dito lang sa babaan, mayroong tindahan dito. I love Beling Belis. Ito na lalo. Teka lang. Ito kailangan nating tigilan to mga brother. Sa baba ng matangkad na bundok na yan, yun na yung Amburayan River. Doon tayo pumunta kanina, bumaba para sundan yung ginagawang kalsada papunta ng Santo La Union. Grabe yung mapping niya, no? Yung mga kalsada rito. Epic. That's the word, man. Epic. I mean, probably the word epic is not even enough to describe this place. Mag-isip pa tayo ng mas magandang adjective para i-describe tong lugar na to. The Rocky Wall of Great Beauties. Kasi tignan mo naman kasi mga kabundukan na yan, ganyan. So, Rocky Wall of Beauties talaga yan, mga brother. Anyway, tara, diretso natin ang Kibungan. Ang lamig na dito, mga pine trees na nakikita ko dito sa taas, oh. At makulimlim na rin. Meron tayong adventure bukas. Hindi pwedeng maulanan yung kalsada na yung dadaanan natin. Otherwise, magpuputik yun. Di natin kayang aakyatin yun. Ang kulimlim na. Itong bundok na to yung aakyatin natin bukas. Wala silang hotel na pwedeng mapag-overnightan. Sayang, masarap sana mag-overnight dito. Ang ganda ng view. Wala tayong choice. Diretso tayo ng Bakun. Doon tayo maghanap ng mapag-overnightan. Meron daw doon sa may Central. Sabi nung isa doon kanina. Okidoki, Bakun it is. Kakaiba. Dito ko lang makakita ng gantong klaseng kabundukan mga brother. Wala tayong masyadong makitang building dito. Ang gaganda ng chicks. Loko na. What a place! Builuhan lang natin. Eto na naman. Kurbada galore. Sunod-sunod na hairpin curve na to. Maalala ko to eh. Hindi ko makakalimutan to kalsada na to. El Primera na tayo. At sinundan pa ng isa. At isa pa ulit. Buti na lang napakalapad yung kalsada. Wow! Sobrang epic ang view mga brother. Tsaka malamig. Malamig na dito. Time check natin alas 2:14 ng hapon. So maaga pa naman. Actually, itong kalsada na to ay isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa Bakun, Benguet. Ang kalsada na to mga brother ay kukonekta to mula dito sa Bakun papunta ng Alilem, Ilocos Sur. Dadaanan niya itong napakagandang mga kabundukan dito. Ayan. Batong mga kabundukan.
At bababa naman sa kabilang side, papunta sa Alilim. At saka kukonekta rin yan sa MacArthur Highway sa Sudipen, La Union. Bala ko sana bukas pupuntahan pero sisilipin lang natin ngayon. Total maaga pa naman. Tapos maghanap tayo mamaya ng ma-overnightan dyan sa bayan ng Bakun. In the meantime, aakatin lang natin to. Titignan kung kamusta naman yung pambungad na kalsada na ito. I mean, obviously, mabato siya. Ito isurete pa Alilim? Ayos na kita kalsada na? Narigat? Nahirap daw. Anyway guys, ginagawa pa rin kasi itong kalsada na to. So, alam mo yun, hindi ko naman ina-expect din na maganda yung dadaanan natin. Natatakpan na rin kasi ng fog, sayang. Hindi natin makikita yung ganda ng kabundukan na yan. Ito nga repolyo, oh. Yan, galing pataas yan. Diba? Yeah. So far so good, okay naman. Mabato rin. Andito yung mga farm pala. Taas na to. Hindi natin masyado kita kasi natatakpan na ng ulap. Maraming hukay dito. Malamang ito na yung kalsadang ginagawa. Uy, wag ka. Maganda nga rito. Yun nga lang. May akyatan na naman dun, oh. Oh, wow. Sementado na, partly. Pero ang dilim na dahil sa mga fog na to. Seryoso ba yan? Sisilipin ko lang saglit. Tsaka basa na pati yung semento dahil nga umaambon yun. So ang dilim na pati dito. Ang tarik. Ha. Kita nyo naman. Hindi ka pwede mawala ng preno dito. Ito yung tinabasa nilang bato ng bundok para malagyan ng kalsada. Grabe yun, no? Talagang binutas. Kita nyo naman. Diyos mio, garapon. Narating ko na pinakatuktok ng bundok na binutas para gawa ng kalsada papunta sa, or mula dito sa Bakun, Benguet, pababa papunta ng Alilim, Ilocos Sur. Malamang 4x4 to, hindi pwedeng 2x4 lang dito. 2x4 mo dito, iiyak. Yan, oh, van. Grabe. Grabe yan. Grabing usad yan, mga brother. Tambay muna tayo dito. Magabang tayo ng mga paakyat. Baka sakaling may matatanungan tayo kung kamusta naman yung kalsada pababa papunta ng Ilocos Sur. Isipin nyo kanina yung tinatanong natin bundok, yung tinitingala natin bundok kanina nung sa baba tayo. Ito yun. Ito yun. So isipin nyo na kung gaano talagang kataas to. Kaya walang duda, hindi na bago yung fog na yan sa sobrang taas ng lugar na to. Grabe. Kaya dapat umaga, yun yung pinaka-ideal na pumunta dito para makita yung ganda ng lugar na to. At saka syempre para makita rin natin yung kabilang side ng bundok. Kaya naman to, kaya to ng motor. Sigurado ako kaya to ng motor. Yun nga lang, syempre
Nakakailang lang talaga dahil kakaiba yung tarik na ito. May kurbada pa. Pero kagandahan naman, malapad yung kalsada. So around 50 degrees siguro to. Dito na tayo sa Bacon, Benguet. At nandito tayo sa accommodation area nila. Ayan, maraming kwarto to. Isang building siya na maraming kwarto na sinubdivide na gamit ng plywood. So kompleto naman, may CR, may sink. Ayan. Kompleto siya, tsaka maluwang to. So dito nag-i-stay yung mga gustong mag-hiking kasi maraming tourist destinations din dito. Particularly yung mga nag-hiking, dito sila nag-i-stay sa accommodation area na to ng Bacon, dito sa poblasyon. So, ngayon at bukas ay magbibigay ako sa inyo ng panibagong ruta. Pero in the meantime ay maglaba muna ako ng damit dahil naambunan tayo. Tapos antayin nating maarawan muna bukas yung nabasa na part ng kalsada kasi nga umaambon kanina para mas safe daanan. Dito ko muna tatapos itong vlog na to. Maraming salamat sa inyong pagsama panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure. Going back is not an option, guys. Ito mas matarik yata to.